Hello, guys. How are you guys doing? Hope everybody is doing good. I am so full right now. Kakakain ko lang ng pizza and it was so good. Kakauwi ko pa lang din sa trabaho. That's when I ate my pizza. And ngayon, we're gonna talk about sa sabi ni Coach Jared. Kasi may sinabi siya dito eh. Sabi niya, there is only one way. Pero nagdi-disagree ako sa kanya eh. So, titignan natin kung ano yung sinabi niya. And then, you're gonna hear my opinion about it. Okay, so, let's get started. Diba, baby girl? Oo. Baby girl? Jowa? Jowa? Buti hindi nagsiselos yung asawa ni Chacha. Diba, baby girl? Okay, pag-usapan ngayon natin itong topic na to. Totoo ba na umabot na tayo ng 16.2 trillion? Yes, the Philippine debt as of January 8, 2025, kaya siguro na sorry. Kaya siguro na pag-usapan kaya Ted Filon ay umabot na sa 16 trillion pesos noong Nobyembre. 16 trillion ako talaga. Oo, ayan o. Actually, it is 16.09 trillion. Yan. Yan, 16.09 trillion noong November. Yung utang ng Pilipinas. Okay. Wala problema. Oo. Wala problema dyan. Alam nyo kasi mga kutsero, kaya siya lumalaki ng ganyan. So, okay lang sa kanya yung lumalaki ang utang ng Pilipinas. This is just a question, okay? Just a question. Because, like always, for the past 20, 30, 40 years, ang Pilipinas ay nag-ooperate sa budget deficit. Nag-ooperate po tayo sa budget deficit. Anong ibig sabihin? And that is not good. That is not good. Mas malaki po yung ating ginagastos kaysa sa ating mga nakokolekta sa taxes. Ngayon, ano ho ba ang dahilan doon? Marami hong pwedeng dahilan dyan. Una, maraming Pilipino ang hindi nagbabayad ng tax. Number one. Number two, marami din politiko ang corrupt. Oo. Di ba? Marami rin politiko ang corrupt. So, kaya tayo na babaon sa utang. And, yes, that's true. Yung mga possibility na sinasabi niya, pwede nga na maraming corrupt, pwedeng maraming hindi nagbabayad ng tax, maraming mahirap dyan, onti lang ang mayayaman, kasi mostly ang binabayad ng, mas mataas ang binabayad ng mayayaman na tax kaysa sa mahirap. I mean, mataas naman yung ano nyo, yung middle class ninyo, pero mas marami nga lang mahirap. Yun ang mga naiisip ko. So, yung palang naisip ko for now eh. Pero, sige, let's keep going. real talk mga kutsero. Real talk lang. Manipis po talaga ang ating fiscal space. Kaya nga kailangan palakihin natin yung ating ekonomiya, yung ating GDP. Para mas malaki yung ating makuha sa collection ng taxes, mas maraming negosyo, mas maraming magbabayad ng tax. Ganito lang kasimple yung ano yan, mga kutsero. Kung isi-simplify ko yung solusyon, it's this. Palakihin yung ekonomiya. Paano palalakihin yung ekonomiya? Magdadagdag ka ng mga negosyo. Papasok ka ng mga negosyo. Pag nagpasok ka ng mga negosyo, magkakaroon ng empleyado. Okay. Yung mga empleyado, mga konsyero, magbabayad yun ng tax. Automatic yun withholding tax. Automatic yun.
So, mas lalaki ngayon ang iyong government revenues. Hindi lang yun, yung kumpanya magbabayad din siya ng tax. Di ba? So, mas dadami din yung revenues. So, syempre, kapag ang taong bayan may pera, mas mataas ang spending power. Mas malakas ang spending power. May pera ka eh. So, mas may kakayahan kang bumili. Eh, kada bili mo may VAT. Kada bili mo may, di ba? Mataas yung VAT dyan eh. Last time I looked, nasa 12% ang VAT. Mataas. Kada bili mo may VAT eh. So, ganun ho yung in an ideal situation, ganun ho dapat. Tapos dapat walang corruption. Tapos lahat ng You'll never find that. You will never find that. Na walang corruption, you will never find that. I haven't seen one na walang corruption. Nag-iisip ako kung meron ng instant na nakakita ako eh. There's always some sort of corruption. Babayad ng kanilang taxes. But that is an ideal world. Wala ho tayo sa ideal world. So ano hong pwedeng gawin? Kapag tayo sa totoong mundo, kapag may budget deficit ka, wala ka ibang choice kundi umutang. Yan. Dito ako nagdi-disagree kay Coach Jarrett. Ulit yung sabi niya para marinig ninyo. Kada bili mo may, di ba? Kada bili mo may VAT eh. So, ganun ho yung in an ideal situation, ganun ho dapat. Tapos dapat walang corruption. Tapos lahat nagbabayad ng kanilang taxes. But that is an ideal world. Wala ho tayo sa ideal world. So ano hong pwedeng gawin? Kapag tayo po, sa totoong mundo, kapag may budget deficit ka, wala ka ibang choice kundi umutang. Wala talaga. Okay. Yan. Diba, sabi mo, Coach Jarrett, diba sabi mo, walang choice kung hindi umutang. So, sa kanya, make the government bigger. Kasi, there's also another way. Diba madami ka ng utang? What's one of the things you can do? Lower government spending. Make the government smaller. If the government is big, tapos nasa deficit ka na, one of the things you can do too is to make the government smaller. Spend less. Okay? So, how do you do that? Okay? One of the things you can do is yung mga check the efficiency of the government agency. Yung mga pag hindi naman ginagamit ang agency, pag wala naman nagagawa, you should probably take that out. Okay? Ano pa? Yung mga tinutulong ninyo kasi marami kayo tumulong eh. Most of your budget last time I looked nga eh nasa yung 30% is for social service. Oh. Babaan 'yon, start small. Pero little by little try to spend less, okay? Para mabayaran mo yung utang mo. Umunti ng paliitin yung spending mo. Okay? Make the government smaller. Okay? Yung mga agency na hindi naman talaga ginagamit, yung wala naman talaga, I mean, of course, you need to do lots of research. You need to check out their efficiency. You need to check out,
yung mga ginagawa nila. You need to check, especially lalo na itong mga social service ninyo. Like mostly to me, ako talaga I'm against doon sa mga help na yan eh. Because you need to help yourself. You need to help yourself as a person. Okay? Iangat mo ang sarili mo. Nobody will help you, not even your brother, not even your family or your mother or your father can help you. But you can help yourself. Excuse me ah. Sabi ko kakakain ko lang ng pizza eh. I'm so full. Okay? Katulad dito nga sa California, madami silang social service. Ayaw nilang, di ba maraming pa nga nagnanakaw dyan eh. Ayaw nilang ikulong. Oh. So, that because you don't wanna put them to jail, ano nangyayari? There's more people who are stealing. Sa California. Pero ngayon, because dati pa naman to eh. Pero dahil bumalik na si Trump, nagbabago na eh. Like, pero marami nang umalis sa California eh. There's people that left California. Kasi yun nga, they feel bad for these people. Okay? So tinutulungan nila, pero yung mga tao hindi naman tinutulungan yung sarili nila. Okay? So, yun yung ibig kong sabihin. Lower your spending. Marami kang utang eh. Then, of course, you lower your spending. And how do you do that? Yun. You start lowering yung mga tulong-tulong na yan. Like, ang sasabihin ko din dapat eh, is pataasin nyo yung mga yung mga mayayaman eh. You need to get out of that poor culture. Kasi that is what people see, that yung mga tulong-tulong na yan, people see that and they don't wanna work. Kasi kikita nila like, okay, why should I work? Yan, he makes money by not working. I'll just do what he's doing. You know? So, also, ano pa ba? Bukod pa doon. May naisip ako but it flew out of my mind. I'm sorry, guys. But, yeah. You can make the government smaller. Little by little. Hindi one big drastic cut. Okay? So you can make more and you can start paying your loan. So yeah, yun lang naman po. Hope everybody's doing good. Peace out.